Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa na tayo'y sama-samang dumudulog sa Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ngayong ginugunitahan natin ang kapistahan ni Santa Agnes, ang dalaga at martir. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumairin. Tunay nga naway maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misang ito, kaya hingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanglibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, aminaway magbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul,
Hindi mo kaya ang Filisteyong yun. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at matubayan ka nawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kaniyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakot siyang tinanong, anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito't na maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay papurihan, siyang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpa'y tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob. At iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maipagparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay.
Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit ang lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni Santa Agnes at maraming mga parokya ang pangalang kinuha at marami ding may birthday ngayon at ang mga pangalan nila ay Agnes. Nabasa na ba ninyo ang kasaysayan ni San Agnes kung bakit siya ay naging isang martir? Siya isang dalagang 13 taong gulang pa lamang na talagang marami humahanga sa kanyang kagandahan. Ika nga'y 13 taong gulang, malaking bulas siguro ito. At siya'y napakaganda, walang kasing ganda. Kaya maraming humahanga kay Santa Agnes, maraming manliligaw. At sa kanilang hangarin, nakikita ni Agnes kung ano yung laman ng puso ng kanyang mga manliligaw, hindi upang talagang igalang siya, kundi masama ang kanilang layunin. At madalas nasasabi ni Agnes, ay hindi ako pakakasal, ako'y manatiling dalaga. Talagang sa maraming mga pagkakataon, sa mga manliligaw niya, ito ang kanyang sinasabi palagi, ako'y dalagang hindi mag-aasawa. Isa pa kapanahonan noon, in the year 392, more or less, bata-bata pa rin simbahan natin, 292 AD, pagkatilipas ng ng mahabang panahon na rin sa pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, unti-unting lumalaganap ang Kristyanismo. At sa panahong iyon ay talagang natagurian natin the persecution of the early Christians sa mga naghahari sa kanilang mga lugar at talagang ipapatay si Agnes sapagkat siya inatagpo ang isang Kristiyano at matapat sa Diyos at matatag na may pananampalataya. At upang ang lahat ay makita ni Agnes o San Agnes ang kahulugan ng pananampalataya, lalong na sa larangan na hindi pag-aasawa. Kaya may kalinisan ng puso't kalooban, may matindi at magandang buhay pananampalataya ang nakikita ng mga kapwa Kristiyano kay Agnes, pero iba naman ang layunin ng mga tao sapagkat natagpuan siyang, sapagkat hindi siya katulad nila. Sige, Agnes ay Kristiyano, may maraming masamang balak laban sa mga Kristiyano hanggang sa siya ipapatay. Alam ba ninyo ang datang mahanga sa kanila ng mali ang kanilang hangarin ay nagsisakit, na nagkaroon ng sakit at yung isa nga ay nabulag, nawala ang paningin pero naibalik ang kanilang mga paningin at sila yung mga gumaling sa panalangin ni San Agnes. Kaya ito yung mga kahangahangang mga naganap sa buhay ni Agnes na ang mga ibang Kristiyano ay could testify the validity na talagang may pagkabanal itong si Agnes kung siya'y nabubuhay pa. Alam ba ninyo ang kalusunod na nangyari? Kinaladkad siya sa lansangan na walang saplot na sa kanyang katawan. Pero sasabihin ng mga kasaysayan ay biglang humaba ang kanyang mga buhok at ito naging takip sa kanyang naked body.
Yun ang pinagtataka ng marami. Isang kababalagang nangyari. Biglang humaba ang buhok ni Agnes. Kaya ang kanyang imahen ay mahaba ang kanyang buhok. May kasaysayan ito noong panahong iyon upang pagtaktakpan sapagkat siya'y dinala sa lansangan at para isang pahayag. Kristiyano itong tao na ito, dapat siya ipapatay. Sapat noong kapanahonan niyo, ang persecution ng mga Kristiyano ay malaganap. Marami nagbubuwis ng buhay kapag natagpo ang nananampalataya kay Kristo. Yan ang sinapit ng unang mga kasama natin sa pananampalataya na ang kamatayan ay hindi hadlang sa kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Talagang ito ang kanilang pinaninindigan, ito ang kanilang pinagtitibay para sabi, come what may, I am a Christian, I am the disciple of Jesus Christ all throughout my life, kahit na may ambang kamatayan, tulad ni Agnes. Kaya tinagurin si Agnes na dalaga at the age of 13 at siya ay naging martir sapagkat siya ay pinapatay ng nanatagpuan siyang pinatunayang siyang isang Kristiyano. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ang kaya tayo sa simbahan, ito ngayon tayo nagdiriwang ng kapistahan, ito ngayon ang ating mabuting balita. Yung day natin may kahulugan at kahalagahan itong mabuting balita. Ang ating Panginoon ay palagi nasa sinagoga, sa kanilang templo, para kasama ng mga Hudyo manalangin. At madalas, siya ang hinihirang na magbasa at madalas nababasa niya ang aklat ni Propeta Isaias. May mga tao naman sapagkat kilala na si Kristo at lumalaganap ang mga pagkakakilala sa Kanya, maraming mata ang nakamasid. Lalo-lalo na ng mga pariseyo, ng mga iskriba na namamahala sa sinagoga, ito naman si Kristo. Alam nila na humahanga ang mga tao sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral upang ipahayag ng mga pariseyo ang mga bagay na laban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinitingnan nila ang panglabas na gagawin ni Kristo. Heto, sapagkat si Kristo magpapagaling sa lalaking patay ang kamay. Siguro di lang maigalaw yung kamay na yon. Talagang nahirapan itong tao na ito at lumapit kay Yesu Kristo. Sa pagtawag ni Kristo, marami nagmamasid upang tingnan kung ano ang gagawin ni Kristo. Tingnan natin sa bandang ito ang magandang pinapakay ng ating mabuting balita. Hindi na nakita ang puso't kalooban ni Kristo sa pagpagaling. Ang nakita nila yung panglabas. Gumaling ang lalaki ito. Si Kristo ang gumawa noon. Pero hindi na nakikita ang puso't kalooban ni Kristo na pinagdaanan o pinagmulan ng kanyang dalang awa at habag sa lalaki na kanyang pinagaling na patay ang kamay. Tulad ni Agnes, hindi nakikita ang kadalisayan ng kanyang puso na talagang ibig niya na manatiling birhen, na walang asawa. Kay bata pa naman si Agnes at that age of 13. Pero nakikita nila yung panglabas na kaanyuan ni Agnes. Napakaganda. Kaya minsan hanggang ngayon ba, yan ba tinitingnan natin, panglabas na kaanyuan na nabibigani tayo, may lakas may mas malakas pa niyang nanggagaling sa puso't kalooban upang sabihin natin, napakabait ng taong ito, napakabuti ng taong ito. Tunay na siya'y nananampalataya, may takot sa Diyos. Sapagkat nakita ko ang kanyang mga salita, nakita ko ang kalooban ng kanyang puso't kalooban. Yan ang sinasabi ni Kristo. Dalang habag at awa na nanggagaling sa puso at hindi tayo napapadala ng madalas na baka ang batayan natin ay ang mga panlabas na kaanyuan. Kaya sasabihin natin, Panginoon Kristo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Upang sabihin, ang gumawa ng mabuting nanggagaling sa kaibuturan ng puso at pag-iwas na gumawa ng kasamaan na nanggagaling din sa puso't kalooban na ayaw magpahamak ng tao, bumuhay o pumatay. Ganon din sabihin natin Panginoon Kristo. Upang sabihin ng mga alagad,
ito talaga ang buhay ni Kristo. Nakita namin ng aming mga dalawang mata at tibok ng aming puso. Ipinadaman ni Kristo ang kanyang puso't kalooban, tigib ng pagmamahal, upang ang lahat ng bagay na kanyang sinasabi, sasabihin namin mga alagad, tunay na nanggagaling sa puso't kalooban ni Kristo ang mga bagay na ito na kanyang sinasalaysay, ipinaliliwanag, ipinahahayag para sa mga tao. Ito yung napakaing hamon para sa ating buhay pananampalataya. Upang sa gayon, sa huwarang buhay ni Agnes, oo nga may panglabas na kanyang napakaganda, pero higit sa lahat, busilak ang puso na nagbibigay halaga sa matimyas na pag-ibig ng Diyos sa pamanatiling nananampalataya. Tayo nananampalataya, saan nakabatay itong pananampalatayang ito? Sa malinis na kalooban o panglabas na kaanyuan? Tulad ng mga tao na nagbamasid sa ating Panginoong Kristo, ano ang batayan ng kanilang pagkilala kay Kristo? Sa paglabas na kaanyuan na ginagawa ni Kristo sa pagpagaling, halimbawa sa ating mabuting balita na pinagaling ang patayin na kamay ng taong ito na ginawa ni Kristo ang pagpagaling, araw pa naman ang pamamahinga na walang dapat gawin ng mga taong gumawa, hindi dapat gumawa, kundi magbigay halaga sa gawain sa templo. Ito ba ang panglabas na kaanyuan o ibig natin na hubugin ang ating puso't kalooban sa tamang nilalandas ng ating buhay pananampalataya? Ito pa panalangin natin, busilak ba ang puso natin sa pagmamahal sa Diyos o baka ito'y pakitang tao lamang? O ang paghubog ba ng puso't kalooban natin ay katulad ng puso't kalooban ni Kristo sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga pahayag na nagagaling sa kabuturan ng puso, may dalisay na puso, nagbibigay halaga sa dalang awa at habag sa kapakanan ng tao, sa paghahandog ng buhay para sa Diyos at sa tao, at sa patuloy na buhay ng tao, anuman ang nilalaman ng puso kaloobang nanggagaling sa Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, gadudulog tayo sa Diyos sa panglalang matibay ang ating pananampalataya. Hubugin ating puso't kalooban sa tamang aral ni Jesucristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari at sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, naway makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga kahilingang nanggagaling sa puso't kalooban, hinuhubog tayo sa salita at gawa ni Jesus. Kaya madigin mo nawa aming mga pagdulog na nanggagaling sa ibuto na aming pusong tunay na nananampalataya at naging matatag sa pananampalatayang nagbibigay o nagbubunga ng ibayong pagmamahalan sa isa sa paglilingkuran at sa pagtunghay namin sa iyo, Ama, sa aming dalisay na pagsamba at pagpupuri. Ang lahat nito aming ibig na makamit sa buhay, ang panalangin namin, pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahalog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agnes sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo
ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si Santa Agnes na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dalisay na puso't kalooban ay tinatangin nating tayong nananampalataya. Halina't awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina.
Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong Marte na si Santa Agnes sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kay tubugin ang dalisay na puso't kalooban ng Diyos upang lalong makita sa buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar sa ating pong panalangin sa pagtatanod natin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. O salutaris Hostia, et celibandis Hostium, et laudemur tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungay mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ng may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
Fides supplementum sensum perpetuum genitori genitore lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio occidenti Panem del cielo, prestetis Diei, Domini clementum in sea bente, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, redemptiones tui fructum, in nobis iudicer essentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ng Diyos, Purihin ng Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulalahating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentum
Iligtas mo kami